It was supposed to be a form of recreation that later turned into a costly addiction. Kaya kung gusto mong sumali sa tournament online, first, you had to show them the money. Reality check lang mga kapulso. Alam nyo ba ang tunay na kabayaran sa titulong King of the Cyber World? Online gaming ang tawag sa paglalarong isinasagawa habang nakakonekta sa internet. Pwede kang mag-solo at pwede ring maramihan. Kasabay ng libu-libong tao sa Pilipinas man o sa buong mundo. Ang pinakapatok na uri ng online game ay ang Massive Multiplayer Online Role-Playing Game o MMORPG. As the name suggests, sa game na ito mayroon kang character na gagampanan. May mga adventure quests na dapat gawin. Mayroon ding kwento ang laro na maaari mong sabayan. At eto pa, ang MMORPG ay larong walang katapusan. Taking to the next level na nga ang pagturing ng ilan sa online gaming. Tulad na lang ni Lemon, araw-araw, umaalis siya ng bahay para pumasok sa trabaho. Pero hindi corporate ang mundo ng ating 26-year-old na professional. Pera mo, para syempre, kasi magastos. To become a gamer talaga magastos siya. Talagang to the point na meron yung mga mayayaman, yun nga, yun yung mga pinagkakakitaan namin ngayon. Professional gamer. Naglalaro hindi para maglibang o magpalipas oras, kundi para kumita. At ang computer shop malapit sa kanyang bahay, ang kanyang opisina. Depende na sa presyo. Sa isang 24 hours, mahina ng 300 pesos. Iba, pagka baguhan pa lang sa magpapapilot, masisingilan pa lang 500, 600 pesos per 24 hours. Pilot o gamer for hire ang tawag sa tulad niya. Binabayaran siya ng ibang tao na pataasin ang level o antas ng kanilang mga character. Isinama pa ni Lemon ang pagpapilot sa pagbebenta ng in-game items. At hindi barya ang resulta ng magdamagan niyang paglalaro. Monthly, minimum mo siguro around 3,000 to 5,000 pesos. Tapos, kung swertein ka, around 15 to 20,000 pesos. Or kung yung mga instances na gano'n nga, merong big time na makuha sa'yo, more or less, mga around 50,000 a month. Tulad ni Lemon, malaking pera rin ang nakukuha ni LP sa MMORPG. At ang kalakal niya, mga items na hango sa virtual world. Trading, yun yung bibili ka ng item using totoong pera. Kumbaga, yung in-game currency, bibili mo siya sa totoong pera as in pesos. Pero ang pinakang kumbaga, halfway, Caloocan, then Manila. Sa Manila tayo makita, yun, doon tayo makikita. Tumatabo rin daw si LP sa ganitong racket, lalo pat mataas ang demand para sa mga produkto niya. Baka hindi kayo maniwala, pero 27,000. So yung mga adik na mayayaman, para lumakas sila, hindi na kailangan magpuyat. Doon papasok yung PHP buying. Kumbaga, bibiling ko na lang yung item na kaysa magpuyat ako katulad mo. As real as anything tangible naman ang tingin ni Marlon sa mga binibili niyang virtual paraphernalia. Kasi kung lalaro ka ng gano'ng katagal, parang gano'n na yung gagastusin mo eh. So mas practical na bumili ka na lang. As ka sa pakahirap ka maghanap ng mga rare items. Ginagastusan talaga ni Marlon ang kanyang virtual character at sa one-time big-time shopping, 30,000 pesos lang naman ang ibinayad niya. May time na hindi ako makapaglaro, nakapag-iwanan ako sa gamit. So, kung bibili ako ng in-game, mas mapabilis yung pagpapalevel ko, mas malakas yung character ko. Iba naman ang epekto ng online gaming para sa estudyanteng si James. Nalalong daw siya dito noon. And when you're playing the game, parang you're in another dimension. You're in that dimension and you have to play. You have to do your best. Pero ang problema, imbes magsunod ng kilay sa pag-aaral, ayun, at sa internet cafe siya tumatambay. Kaya ang resulta, pulang marka sa kanyang class card. Pero agad na itinama ni Ralph ang kanyang landas, kaya ang mga grades niya, pasadong-pasado na. Pero ayaw daw ng Level Up, isang game publisher na maging sanhi ng pagdami ng mga out-of-school youth. We know personally kung ano yung pinagdadaanan ng mga customer namin, ng mga bata. Kasi galing din kami doon, mga online gamers din kami. Para makalaro ng online games, minabuti ng Level Up na magkaroon ng sistema tulad ng Honor Roll Program at Unplug.
Sa Honor Roll program, makakakuha ng in-game freebies sa mga gamers kapag mataas ang marka nila sa eskwela. Samantalang sa Unplugged program, kinakailangan ng permiso ng mga magulang para makapaglaro ang kanilang anak. Block yung kanyang account for that certain duration, ano? Makakapili yung magulang kung ang gusto niya, Monday to Friday, hindi pwede maglaro yung anak ko, pwede lang pag Sabado. Kontra rin ang Lineage 2 Philippines, ang pinakabagong MMORPG sa bansa sa underground economy na kinabibilangan nila LP, Marlon at Lemon. We have certain rules sa EULA na bawal nga yun. Kaya nga natin tinawag na black market. So underground lahat. Pwede silang maban. Lalo na kapag i-spam na nila. Kasi nakaka-disrupt na sa game yun eh. Sa kanilang real-time petition system, agad daw na marerespondihan ng mga game violators sa ganito. As a GM, well, meron tayong mga rules which is similar to our government. Yung mga rules na yun, ina-abide natin yun. So kapag may mali ka nagawa, i-apprehend ka namin. Isa sa mga naaalarma si Professor Bernard Carganilla ng University of the Philippines sa dami ng na-addict sa online gaming. Bagamat kumikita sila sa online games, hindi naman daw magandang ito na ang maging hanap buhay nila. It's a source of worry when people withdraw from productive activities. Ano ba yung batayan nung cyber economy na yun, nung cyber economy at fantasy world? Meron ba talagang produkto? Dahil virtual reality lang ang kinasasakupan ng mundo ng online gaming, hindi naman daw makatotohanan ang kabuhayan dito. Walang hangganan ng mga posibilidad sa mundo ng virtual reality at online gaming. Pero reality check lang mga kapulso. Mainam na bantayan ang ating mga sarili na wag sana natin malimutan ang ating mga pananagutan sa totoong buhay. Mga kapulso, abangan nyo mga kwento namin sa susunod na linggo dahil tiyak marami na naman kayong ikatutuwa at matututunan. Silipin ang banyo ng ilan sa ating mga celebrities. Pwede ka rito maligo sa bata at the same time naulan na. So pwede ka magpaulan. At kilalanin ang mga Pinoy macho na may kakaibang talento. Hanggang sa susunod na Lunes, Samahan niyo kaming pulsuhan ang mga kwentong tumbok ang interes huli ang kiliti. at kuha ang panlasa nating lahat. Hatid namin mga kwentong asintado sa pulang pulso ng bawat Pilipino. Ako po si Ivan Mayrina. At ako naman si Miriam Kiambao. At sa ngalan ng buong tropa, maraming salamat po. Ito ang Sa Pulso. Sa bulso, sa bulso, sa bulang bulso, sa bulso, sa bulso, sa bulang bulso, sa bulso. Naging bahagi ka ng interesting kwentuhan na hatid ng Sa Pulso. Kasama